Okay, you guys. I think we should follow them and see what's happening. Bulong ni Dustin sa isang bakanting lugar sa likod niya. Lumiko sa gilid. Mabilis niyang inilabas ang lahat ng Divine Gods mula sa Blue Ocean Universe Community gamit ang kanyang isip. Kailangan kong baguhin mo ang iyong hitsura at ang iyong mga aura ng iyong mga kaluluwa. Magpanggap na mga subordinate ko. Utos ni Dustin. Nakuha ko. Sagot ng white-haired premium grade Divine God. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sa kabutihang palad para kay Dustin. Lahat sila ay may kanya-kanyang lihim na kakayahan upang makilala ang kanilang sarili. Tumayo siya at pinagmamasdan ang pagbabago ng kanilang anyo upang maging katulad ng kanyang mga lingkod. Si Dustin naman, nag-iba din ang itsura at aura at naging sophisticated gentleman. Fair na. Pagkabigay ng order ay humakbang siya pasulong at sinundan ang airship na nasa harapan niya. Ilang sandali pa, pumasok ang airship sa isang cosmos. Sumenya si Dustin na sundan siya ng mga tauhan niya habang tumatakbo siya sa likod nito at pumasok na rin sa cosmos. Ito ay isang mataas na uri ng universo at ang buong lugar ay pininturahan ng yelo at nyebe. Kumikinang na puti. Ang mga puting natoklap ay hinaipan sa kanilang mga mukha at nagyayelo ang hangin. Naisip ni Dustin na ang mahihinang mga nilalang ay hindi makakaligtas sa malamig na kapaligiran nito. Bilasan mo. Magsisimula na ang auction ng Ice Maiden. Gusto kong magbid para sa isa. Hindi tayo pwedeng pumunta dito ng walang kabuluhan. Dapat may makuha tayo this time. Sa buong paligid nila, may mga nilalang na humahabol din sa airship. Bumubuhos sila mula sa pasukan at nagsisiksikan sa paligid. Sa paghusga sa kanilang pananamit at aura. Alam ni Dustin na karamihan sa mga nilalang ay makapangyarihan at pinahahalagahan ng kanilang mga tao. Ang lahi ng hayop ay sumalakay sa Ice Palace. Bilang resulta, maraming malalaking puwersa mula sa komunidad ng universo ang lahat ay naging bihag ng lahi ng hayop. Mayroong isang malaking bilang ng mga Ice Maiden sa Beast City. At sila ay napakasikat sa Sea of Chaos. Sila ang mga magagandang nilalang na pinapaboran ng lahat ng lalaking nilalang. Sa ngayon, ang hukbo mula sa Beast City ay nakipaglaban sa lahat ng dako. Kinain ng mga laban ng iyon ang kanilang lakas tao gayon din ang kanilang mga katangian. Ang mga digmaan ay magastos. At ang lahi ng hayop ay hindi nagplano na huminto doon. Nais nilang pamunuan ang buong Sea of Chaos. Mga ad ng pop future. Kaya naman, para makalakom ng mga materyales at pera para sa kanilang mga susunod na laban. Nagpa siya ang lahi ng hayop na magbenta ng mga dalagang yelo sa isang bukas na auction. Napansin ni Dustin na lahat ng nilalang na dumalo ay mga lalaki. Look, I have brought enough treasures and money this time. I'm sure hindi ako babalik ng walang dala. Bilasan mo, magsisimula na ang auction. Mabilis. Lahat sila ay sumugod patungo sa isang malaking bituin sa cosmos. Si Dustin at ang kanyang mga disguised servants ay sumunod sa karamihan at napunta rin sa bituin. Ang bituin ay napakalaki at maliwanag na puti. Ang mga snowflake ay patuloy na lumilipad sa kalangitan. At paminsan-minsan, ang yelo ay bumabagsak sa kanilang mga ulo. Ang lupa sa ilalim ng mga ito ay natatakpan ng isang layer ng matigas na yelo na iyon. Naglabas ng puting fog. Maging ang bituin ay nagyayelo. Dahil napakaraming nilalang mula sa lahi ng mga hayop sa lahat ng dako. Ang demonyong aura ay umaalingaw-ngaw at pumupuno sa hangin. Sa ibabaw ng bituin, mayroong isang malaking kapatagan. Napakalawak at mahirap makita kung nasaan ang gilid. May malaking plataporma sa gitna ng kapatagan. Sa palibot ng plataporma, maraming malalakas na mandirigma mula sa lahi ng hayop. Bukod pa riyan, maraming alagad ng lahi ng halimaw ang nagbabantay sa perimeter ng plataporma. Ang mga nilalang na nagmula sa labas upang lumahok sa auction ay nakapalibot sa plataporma. Ang ilan ay nakatayo sa kapatagan ng yelo. At ang ilan ay lumulutang sa kalangitan. Mayroong higit sa 100 milyong nilalang na naruroon. Pinatunayan ng eksenang ito na kaakit-akit ang dalagang yelo halos sa lahat. Habang naghihintay sila,
Lahat ay nakatingin sa platform na may pag-asa at pananabik na kumikinang sa kanilang mga mata. Sa plataporma ay nakatayo ang isang matandang lalaki. Bagamat pinigilan niya ang kanyang hininga, nararamdaman ng lahat na siya ay isang premium grade na banal na Diyos. Maging ang mga kasamahan niya ay tumingin sa kanya ng may paggalang. Isa pang matandang bastard. Hindi na ako makapaghintay. Komento ni Dustin. Sumulyap sa matandang halimaw sa plataporma at nakangiti. Ang malalakas na mandirigma ng lahi ng mga hayop. Lalo na ang mga matatanda. Ang kanyang mga pangunahing target. Leader. Anong plano natin? Bulong ng white-haired premium grade divine god kay Dustin mula sa likuran niya. Natuwa si Dustin na nananatili sila sa plano at nagpapanggap na mga utusan niya. Walang nagmamadali. Tingnan muna natin kung paano ang auction. Sa totoo lang, gusto mo bang suriin ang kabuoang lakas ng mga hayop sa Ice Palace? Kapag naabot na ng auction ang rurok nito, maglulunsad kami ng pag-atake. Tamang-tama ito dahil napakaraming nilalang mula sa iba pang komunidad ng universo ang nagtitipon dito. Gagawin nating parang tanga ang lahi ng hayop sa publiko. Bumulala si Dustin sa mga banal na Diyos gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Mga ad ng pop future. Nakuha ko. Ang iba pa sa mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe community ay nagsimulang magbulong-bulungan sa bawat isa. Lahat sila ay sabik na magdulot ng kaguluhan. Ladies and gentlemen, ang balita tungkol sa ating auction ay 10 araw na sa publiko. Halos lahat na yata ng nilalang na gustong sumali sa auction ay dumating na. Hindi na tayo maghihintay. Ngayon, ipinapahayag ko na magsisimula na ang auction para sa Ice Maiden. Biglang nag-anunsyo ang matandang halimaw sa plataporma sa pinalakas na boses. Biglang nawala ang lahat ng tunog sa bituin. Nakatitig ang lahat ng nilalang sa matandang halimaw sa entablado at nakinig sa kanya ng mabuti. Nag-imbentaryo na kami. Mahigit 50,000 Ice Maiden ang nasa Ice Palace. Matapos suriin ang kanilang mga anyo, mga base sa paglilinang, mga ugali, at mga komprehensibong kondisyon. Hinati namin sila sa ibang klase. Sila ang mga first class Ice Maidens, ang middle class Ice Maidens, at ang low class Ice Maidens. Magsisimula tayo sa mga mababang uri ng Ice Maiden at gagawa ng paraan sa mga first class. Mayroon lamang isang listahan ay sa auction. At iyon ang bidder na nag-aalok ng pinakamataas na presyo ng mananalo sa auction. Kung sino man ang manggahas na gumawa ng gulo, sila ay magiging isang kaaway ng Beast City. Hindi lang siya papatayin. Pati lahat ng may kaugnayan sa kanya ay papatayin din. Sige, ngayong naayos na, simulan na natin ang unang round. Magsisimula na ngayon ang auction para sa mababang uri ng Ice Maiden. Malakas na sabi ng matandang hayop sa entablado pagkatapos niyang tumahimik. Malaki. 5 araw na akong naghihintay dito. Oras na. Cut the crap. Magsimula na tayo ngayon din. Haha. Kapag nakakuha ako ng Ice Maiden, dadalhin ko siya sa isang tahimik na lugar na walang malapit. At, balita ko puro mga Ice Maiden na ito. Malaki ang pakikinabang ng mga lalaki sa kanilang paglilinang kung nakikipagtalik sila sa kanila. Nang marinig ang anunsyo ng matandang halimaw, ang mga lalaking nilalang sa paligid ng platform na dumating para lumahok sa auction ay hindi na makapaghintay. Tumaas ang pandemonium. Hey! Slow down. Guys, makinig ka muna sa akin. Ang panimulang presyo ng isang lower class Ice Maiden ay 2 bilyong divine crystals. Nakangiting dagdag ng matandang hayop. Ano? Narinig ang mga hingal sa paligid ng platform habang ang karamihan ay nagmulat ng kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Ang lahi ng hayop ay naging matalino at palihim na naghihintay na ilabas ang presyo ng dalagang yelo. Isang mababang uri ng Ice Maiden na hindi bababa ng 2 bilyong divine crystals dahil hindi pa naririnig ang panimulang presyo. Talaga? Bakit ang mahal? Ito ay hindi ka panipaniwala. Anong dapat kong gawin? Wala akong sapat na pera sa akin. Mukhang walang saysay ang lahat ng pagsisikap ko. Isang koro ng mga sigaw ang sumabog sa cosmos. Ang 2 bilyong banal na kristal ay talagang napakalaki upang bayaran para sa mga ordinaryong Diyos. Bulong ni Dustin sa sarili.
Gayunpaman, ang mataas na presyo ay isang patak lamang sa balde para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang asong lumalamon sa langit ay nagbigay sa kanya ng malaking bilang ng mga kayamanan nang umalis siya sa Fallen Divine Valley. Parito, nakapatay siya ng napakaraming Diyos bukod, na kinabibilangan ng maraming premium-grade divine gods at maging si Willis, ang mataas na antas na pari ng Novel Court. Ang karaniwang ginagawa niya ay kunin ang lahat ng ari-arian ng mga Diyos na pinatay niya. Sa makatuwid, ang yaman na kanyang naipon ay, syempre, halos hindi masukat. 2 bilyong banal na kristal ay katumbas ng 1 sentimos para sa kanya. Haha, 2 bilyong divine crystals. Di ba? Di bale. Kaya ko naman. Ha! Kayong mga dukha ay dapat sumuko. Huwag mangarap na magkaroon ng isang Ice Maiden kapag wala kang pera. Para kayong mga Polaka na sinusubukang humanga sa isang scene. Tama na yan. Umalis na kayo dito kung wala kayong pera. Huwag nyo na kaming pakialaman dito. Nang inakala ng karamihan sa mga nilalang na masyadong mahal ang dalagang yelo. Ilang mayayamang binata na nagmula sa maimpluwensyang pinagmulan ay nagtatawanan at nangungutya sa kanila. Well, nagsimula na ang auction. Tandaan, ang presyo ay tataas ng 1,000 banal na kristal para sa bawat bid. Malakas na nag-anunsyo ang matandang hayop sa plataporma at pinatahimik ang lahat ng Saturday sa lugar. Sa sandaling matapos magsalita ang halimaw. 2 Panginoon ng lahi ng hayop ang lumapit at sinamahan ang isang matangkad. Payat na babae na may payat na baywang at pinong mukha sa gitna ng plataporma. Ang babae ay nagsuot ng manipis na damit sa isang malamig na kapaligiran tulad ng Ice Palace. Bahagya siyang nikotikip, at medyo nakakaakit ang hitsura niya. Gayunpaman, siya ay mukhang labis na balisa at nababalisa. Nag-alab ang galit sa kanyang maningning at nakakaakit na mga mata. Bagamat ayaw niya, ilang makapal na kedena na bakal ang gumapos sa kanyang maselang katawan. May ilang rune paper din na nakakabit sa kanya, na nagpasuko at nagpakawala sa kanya. Ladies and gentlemen, kung sino man ang interesadong mag-auction, pangalanan mo lang ang presyo mo. Malakas na sabi ng matandang hayop sa entablado. 2 bilyon at 1,000 banal na kristal. Hindi nagtagal. Nagsimulang magbid ang kanilang nilalang. 2 bilyon at 2,000 banal na kristal. Sa paglipas ng panahon, ang mga presyo ay patuloy na tumataas. Mahigit sa 2 bilyong banal na kristal ay isang malaking halaga para sa mga ordinaryong Diyos. Ngunit ang ilang makapangyarihang mga nilalang ay madaling kayang bayaran ang presyo. Nang sa wakas ay tumaas ang presyo hanggang sa 2 bilyon at 100 milyong divine crystals. Ang dalagang yelo sa platform ay nabili ng isang binata na nakadilaw. 3 premium grade na divine god at isang malaking grupo ng mga gwardya ang nakatayo sa likod ng binata na nakadilaw bilang kanyang mga bodyguard. Ito ay malinaw na siya ay nagmula sa isang malakas na background. Sa susunod na sandali, isa pang Ice Maiden ang dinala sa entablado para sa auction. Mga ad ng Pop Future. Ang mga babaeng yelong ito ay nakagapos at napasuko. Hindi sila makagalaw o makapagsalita man lang. Leader, kailan tayo may gagawin? Bulong ng white-haired premium grade divine god kay Dustin. Maghintay ng kaunti, hanggang sa ang auction ay umabot sa kanyang kasukdulan. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay gumawa ng biglaang hakbang. Anyway, hindi kami nagmamadali, sagot ni Dustin. Katatapos lang ng araw sa tuktok nito nang magsara ang unang auction. Makalipas ang kalahating araw, natapos na rin sa wakas ang auction para sa mababang antas ng Ice Maiden. Pagkatapos, nagsimula ang auction para sa mga nasa gitnang antas. Ang isang middle level na Ice Maiden ay mas mahusay kaysa sa isang low level na Ice Maiden sa hitsura, ugali, at cultivation base. Ang mga middle level na Ice Maiden na ito ay dumating na may panimulang presyo na 10 bilyong divine crystals. Siyempre, natural na nabawasan ng mataas na gastos ang bilang ng mga nilalang na kwalipikadong lumahok sa auction. Makalipas ang isa pang kalahating araw, natapos na rin ang auction para sa mga middle level na Ice Maiden. Pagkatapos, naganap ang auction para sa mga high level Ice Maiden. Sa 3 antas ng mga dalagang yelo.
Ang mga matataas na antas ang pinakamakaunti. Mayroon lamang 100 sa kanila. Mga ginoo at mga ginoo. Ang auction para sa mga high-level na Ice Maiden ay magsisimula na ngayon. Ang panimulang presyo ay 100 bilyong banal na kristal. Ang matandang hayop sa entablado ay nagpahayag. Naturally, ang gayong presyo ay nabigla sa karamihan ng mga nilalang. Iilan lang sa kanila ang natawa sa kasiyahan. Tiyak, ang mga high-level na Ice Maiden ay may mahusay na kalidad. Samantala, hindi napigilan ni Dustin na lihim na humanga sa matataas na antas ng mga dalagang yelo habang sila ay sinabayan paakyat sa plataporma. Sa wakas, natapos na ang auction ng mga high-level Ice Maiden. Ladies and gentlemen, simulan na natin ang huling round ng auction ngayon. Ang huling round ay para sa auction ng mga Ice Ladies. Ito rin ang climax ng auction ngayon. Ang panimulang presyo para sa mga babaeng yelo ay 1 trilyong Divine Crystal. Sabi ng matandang halimaw sa plataporma sa pinakamalakas niyang boses. G. 1 trilyong banal na kristal. Walang mga salita upang ilarawan kung gaano nabigla ang karamihan sa mga nilalang sa panimulang presyo. Sa sandaling matapos magsalita ang matandang halimaw. Isang malaking grupo ng mga master ng lahi ng hayop ang naghatid ng 5 napakagandang babae sa entablado. Mga ginoo at mga ginoo. Ang 5 ito ang pinakamahalagang babaeng yelo sa Ice Palace. Mga ad ng pop future. Ang bawat isa sa kanila ay masasabing isang kayamanan ng Ice Palace. At sumailalim sa pangunahing pagsasanay. Higit pa rito, sino man sa kanila ay maaaring ang susunod na Ice Queen. Ang pinuno ng Ice Palace sa hinaharap. Ang matandang halimaw ay muling nagpakilala sa kanila ng may pagmamalaki. Hindi pwede. Sa puntong iyon, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Dustin sa isa sa mga magagandang babae sa platform. Natila isang ethereal ice fairy. Pakiramdam niya'y tuluyan siyang nabugbog. Iyon ay dahil nakilala niya siya. Hindi lang nila kilala ang isa't isa. Medyo pamilyar din sila sa isa't isa. Bukod sa kanilang pamilyar, mayroon din silang mga alitan noon. Isis, paano siya nakapasok sa Ice Palace at naging Ice Lady? Ano ang nangyayari? May namiss ba ako? Habang tinitingnan niya si Isis at napagtantong isa siya sa 5 Ice Ladies. Nakaramdam siya ng pagkalito. Napakaganda nila. Lahat sila ay tulad ng maalamat na mga espirito ng yelo at nyebe. Napakaganda nila para umiral sa mundo. Ang mga ito ay hindi lamang maganda, ngunit din dalisay. Tulad ng mga ito ay gawa sa jade na walang anumang mga impurities. Bulalas ng mga mandirigma sa paligid ng entablado. Haha, ang mga babaeng yelo ay talagang karapat-dapat sa kanilang reputasyon. I used to ask my father to come to the Ice Palace with me para makapag-propose ako at makapag-asawa ng Ice Lady. Gayunpaman, hindi ko inaasahan ang mga Ice Ladies na ito ay masyadong mayabang na wala sa kanila ang nagkagusto sa akin. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon akong bumili ng kahit isa man lang sa kanila. Humph! Kayong 5 bitch, makinig kayo sa akin. Gusto kong isa sa inyo ang magiging asawa ko. Ngunit tumanggi ka. Ngayon, wala ka ng ganitong karangalan. Pagkatapos kitang bilhin, magiging alipin ko kayo. At paglalaruan ko kayo ayon sa gusto ko. Dapat pinasaya mo ako. Isang tinig ang umalangaw-ngaw mula sa isang malaking karwahe sa himpapawid malapit sa kalawakan. Oo, ang magkaroon ng Ice Lady para maging personal maid ko ay talagang isang marangyang anyo ng kasiyahan. Kailangan kong bumili ng Ice Lady ngayon. Makinig sa akin. Lahat. Ako si Bowman. Mula sa Demon City. Ang sino mang maglakas loob na magbid laban sa akin ay makakatikim ng aking paghihiganti. Isa pang umuusbong at nagbabantang boses ay nagmula sa isang marangyang airship. Sa ngayon, ligtas na sabihin na ang lahat ng mga pambihirang mayaman at ambisyosong nilalang na lumahok sa auction ng mga Ice Ladies ay labis na nasasabik. At sila ay umuungal sa pag-asa. Leader, kailan tayo magsisimula? Tanong muli ng may puting buhok na premium grade Divine God. Mukha siyang medyo kinakabahan. Pagkatapos ng lahat, binantayan ng lahi ng hayop ang buong Ice Palace. Mapanganib na magdulot ng anumang kaguluhan sa lugar na ito.
Hindi lang ang white-haired premium grade divine god ang nag-aalala. Dahil ang ibang mga Diyos ng Blue Ocean Universe community ay nababalisa rin. Si Dustin lang ang tila medyo kalmado habang binabantayan ang auction sa platform. Huwag kang mag-alala, hintayin mo na lang ang order ko. Sinabi niya sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng kanyang paglalarawan na kahulugan. Sa puntong iyon, lahat ng atensyon ni Dustin ay nabaling kay Isis. Siyempre, kailangan siyang iligtas ni Dustin. Sinabi ni Violet kay Dustin noon na umalis sina Isis at Winnie sa Fallen Immortal Cosmos para maglakbay sa ibang lugar. Kung ang mga magsasaka ay umabot sa isang bottleneck sa kanilang paglilinang, karaniwan silang maglalakbay sa malayo upang palawakin ang kanilang abot-tanaw, at makilahok sa iba pang pagsubok sa paghahangad ng higit na pag-unlad. Iyon ang dahilan kung bakit hindi binayaran ni Dustin ang kanilang pag-iisip. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng paglilinang at landas sa buhay. Sa loob ng mahabang panahon, inisip ni Dustin na sina Isis at Winnie ay naglalakbay sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Isis sa Ice Palace na napakalayo ng bahay. Haha, Amy, ang yabang mo, superior, at mayabang. Noon, kinuha ka ng lahat ng matataas na pinuno ng Ice Palace na parang isang kayamanan. Samantala, hindi ako mas masama kaysa sa iyo sa mga tuntunin ng background, katayuan, at talento. Ngunit hindi ako pinahahalagahan tulad ng nararapat. Hindi ako makapaniwala. Lahat ng matataas na pinuno ng Ice Palace ay bulag. Haha, pero iba na ngayon. Nababawasan ka na dito. Magsisimula pa lang ang auction. Isang matangkad at magandang hubog na babae na may maselang mukha at mala-jade na balat ang biglang dumating sa platform. Nanliit ang mga mata niya sa isa sa mga babaeng yelo sa platform habang napuno ng malamig na boses ang buong lugar. Ano? Nililinang din ng babaeng ito ang mana ng Ice Palace. Parang pamilyar. Ah, hindi ba isa siya sa 6 na Ice Ladies ng Ice Palace? Nagtataka ako kung bakit 5 Ice Ladies lang ang naka-auction. Dapat 6 sila. Siya ang huli. May nagpaliwanag agad sa likod. Isa rin siyang Ice Lady. Ano? Isa siya sa mga babaeng yelo. Bakit hindi siya nahuli ng lahi ng hayop at sino basta? Bulungan ng mga tao sa paligid nila. Haha, tama ka. Dati isa ako sa mga Ice Lady. Pero ngayon naging faithful ako sa Beast Race. Kasambahay ako ni Barrett ngayon. Mga ad ng Pop Future. Buong pagmamalaking itinaas ng magandang babae ang kanyang maselang mukha. Haha, tama siya. Nagkusa si Camille na sumama sa amin. Babae ko na siya. Ang tanging dahilan kung bakit naaresto pa ang 5 pang Ice Ladies ay sinabi sa amin ni Camille kung saan sila matatagpuan. Lahat, nakasama ko na si Camille. Siya ay perpekto. Kahit na ang pinakamalaking tao sa mundo ay mahuhulog sa mga babaeng yelo. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan ng ating lahi ng hayop na maghanda ng mga reserbang militar, hindi tayo magsusubusta ng mga kagayakan. Lahat, ilabas ang iyong pitaka. Huwag maging made mo. Ibigay ang iyong pinakamahusay na pagbaril upang makakuha ng isa. Dalhin mo siya sa iyong tahanan at magsaya. Isang gwapong lalaki na may mahabang buhok ang tumabi sa magandang babae. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa kanyang balingkinitang baywang at ngumiti sa karamihan. Talagang malaki ang ambisyon ng Beast City dahil inihahanda na nila ang kanilang mga reserbang militar. Ang lahat ng mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay nag-isip bilang isa. Sa puntong iyon, ang mga tao ng Beast City ay nagsagawa na ng iba't ibang mga digmaan sa lahat ng dako at sinalakay ang iba pang mga teritoryo sa buong dagat ng Chaos. Batay sa mga salita ni Barrett, ang dahilan kung bakit ibinabasta ng Beast City ang mga dalaga ay upang ihanda ang kanilang mga reserbang militar. Hindi na kailangang sabihin. Ang Beast City ay patuloy na magsisimula ng mga digmaan sa lahat ng dako at sasakupan ang mas maraming teritoryo. Sa madaling salita, masyadong ambisyoso ang Beast City. Don't say that. Nahihiya ako. Maraming tao ang nanunood sa atin. Barrett, don't do this in public. Bawat salitang lumalabas sa labi ni Camille ay parang nang aakit.
Gusto niyang matuno sa mga bisig ni Barrett. Sir, maaari mo bang tanggalin ang bahagi ng selyo sa 5 asong ito para makapagsalita sila? May sasabihin ako sa kanila. At saka, gusto kong marinig ang galit nila. Sinulyapan ni Camille ang matandang halimaw sa entablado. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga pilikmata. Well, sa entablado, ang matandang halimaw ay may natigil ang ekspresyon at nag-aalangan na sumulyap kay Barrett. Kung tutuusin, wala siyang obligasyon na makinig sa sasabihin ni Camille. Pero ngayon, babae na siya ni Barrett. Naging mataas ang posisyon ni Barrett sa Beast City bilang isa sa 4 na apo ni Marlon. Okay lang basta masaya si Camille. Tumango si Barrett sa matandang halimaw sa plataporma. Sige. Dahil pumayag si Barrett, napilitan ding pumayag ang matandang hayop. Lahat, huwag mag-alala. Mangyaring bigyan kami ng isang sandali. Mga ad ng pub future. Sabi ng matandang hayop sa mga taong nakapaligid sa entablado. Kasabay ng pag-wave ng kanyang kamay. Ipinadala ang formula. Ang bahagi ng selyo sa 5 ice ladies ay agad na nawala. Nakakainis ka, Camille. How dare you betray the Ice Palace and betray us? Pinalaki ka ng Ice Palace sa paglipas ng mga taon. Ngunit kinagat mo ang kamay na nagpakain sa iyo. Mainit na sigaw ng isang magandang babae sa kabila ng mukha na tila pinate sa malamig na yelo. Haha, Amy, bitch mo. Tingnan mo ang sarili mo. How dare you speak to me in that tone now? Purong puot at yabang ang bumuhos kay Camille habang umuusad ito para tumayo sa harap ni Amy. Noon, sabay tayong naging mga alagad ng Ice Palace. Pagkatapos, napili kaming sabay-sabay na maging Ice Ladies. Ngunit bakit mas pinapahalagahan ka ng mga matataas na pinuno ng Ice Palace? Ako ay walang iba kundi ang iyong palara. Kahit na ang kasalukuyang Ice Queen ay nagsabi na ikaw ang pinaka-promising na kandidato upang maging susunod na reyna. Bakit ganon? Hindi ako makapaniwala. Pero ngayong araw, tapos na ang lahat. Nakuha ko ang huling tawa. Mula ngayon, ako na ang babae ni Barrett, na nakatakdang maging marangal at mamuhay ng marangal. Habang ikaw ay malapit ng ma-auction at magiging walang iba kundi isang laruan. Haha! Masayang-masaya ako. Mabangis na tawa ang lumabas sa labi ni Camille. Maging ang kanyang maselang mukha ay naging isang bagay na lubhang mabangis. Camille, ibinalik mo ang kabaitan ng walang pasasalamat. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan? 10,000 taon na ang nakalilipas. Pumasok kami sa Northern Ice Plain para sa isang pagsubok. Nasugatan ka ng sinaunang magulong ice beast at halos maubos ang iyong dugo. Inilipat ni Amy ang karamihan sa kanyang esensya ng dugo sa iyong katawan sa pinakakritikal na sandali. Ang lahat para makatagal ka hanggang sa dumating ang ating Ice Queen para iligtas ka. Noon, 100 taon nang nawala ng malay si Amy dahil sa sobrang dami niyang inilipat na esensya ng dugo sa iyo. Hindi ako makapaniwala na ganito ang pakikitungo mo kay Amy ngayon. Biglang niluwa ni Isis si Camille. Nang matapos magsalita si Isis ay binigyan siya ni Camille ng isang malakas na sampal. Agad na kuminang ang isang palm print sa maselang at magandang mukha ni Isis. Bitch! Hindi mo pa-turn para magsalita. Ikaw ay karaniwang walang tao. Isa kang preso at hindi magtatagal. Mabibili ka ng isang lalaki at magiging isang laruan. Pero babalik ako sa Beast City kasama si Barrett. Hindi lang ako sa Beast City. Pati na rin sa buong Sea of Chaos. Kayong mga babae ay mga bitch lang. How dare you talk to me sa ganyang tono? Ang orihinal na Maislan at magandang mukha ni Camille ay naging cross at pangit. Bahagyang kumunat ang noo ng lahat ng nilalang na nanunood. Noong una, inakala nilang okay lang siya. Ngunit ngayon ay nakita na nila na siya ay walang awa at walang hiya. Gayunpaman, walang nang ahas na ipakita ito. Tutal, babae siya ni Barrett. Camille, mali talaga ang paghusga ko sa iyo noon. Hindi ko ine-expect na ganyan ka pala kakulit na tao. Nahihiya akong makilala ka. Gumanti naman si Isis na pinandilatan ng mata si Camille. Muling umalangaw-ngaw sa platform ang tunog ng kamay ni Camille na kumukonekta sa pisngi ni Isis. Isis, bitch mo. Matagal na akong galit sa'yo. Lagi mong sinusundan si Amy. Senior sister mo ako.
Bakit hindi mo ako sinundan? Tanong ni Camille na nakita ko ang panga. Ngayon, sinadya niyang ilabas ang lahat ng kanyang naiinis na galit. Sa katunayan, isa rin siyang Ice Lady. Gayunpaman, ang kanyang katayuan ay palaging mas mababa kaysa kay Amy. Nadama niya na ang mga nakatataas na pinuno ng Ice Palace ay palaging masyadong partial. Naisip niya na dapat ay siya ang pinagtutuunan ng pansin at pagsasanay. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsusumamo ay hindi kailanman narinig. Sa makatuwid, palagi siyang naghahawak ng matinding sama ng loob para sa mga nakatataas na pinuno ng Ice Palace at unti-unti para sa lahat. Nang dumating ang hukbo ng Beast City upang salakayin ang Ice Palace, pinili niyang sumali sa lahi ng hayop ng walang pag-aalinlangan. At sulit ang lahat, tutal. Naging babae siya ni Barrett. Ngayon, ibinaba niya ang kanyang kamay at ngumiti sa kanyang gawa. Namula at namamaga ang kalahati ng mukha ni Isis at patuloy na umaagos ang dugo mula sa maliit niyang bibig. Isis, hindi karapat-dapat sa iyong atensyon ang ganitong klaseng tao. Tumigil ka na. Huwag mong ipasok ang iyong sarili sa mas malaking problema. Payo ni Amy. Hindi ako natatakot sa kanya. Ang gayong walang utang na loob na tao ay makakakuha ng nararapat sa kanya maaga o huli. Binaril ni Isis si Camille ng mga dagger gamit ang kanyang mga mata. Wow! Matigas at matuwid ka pa rin gaya ng dati. Palagi kang haantong sa gulo. Napaisip si Dustin mula sa ilalim ng plataporma kung saan siya nagtatago at nanunood. Ang galing. Isis, hindi ko akalain na ganito katigas ng ulo. Kahit ano, ikaw ay tiyak na mapapahamak kahit na ano. Oo nga pala, may naalala ako. Minsan sinasabi mo kung lahat ng lalaki mula sa buong Sea of Chaos ay nasa harap mo. Isa lang ang pipiliin mo. Ano ang pangalan ng lalaking iyon? Pag-isipan ko, naalala ko, Dustin ang pangalan niya. Mga ad ng Pop Future. Sinabi mo ng higit sa isang beses na siya ang pinakamahusay na tao sa lahat. Isis, I want to ask you, how is he compared with my Barrett? Tumingin si Camille kay Isis na puno ng panunuya. Talaga, sinabi ba niya iyon? Nagtataka si Dustin habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Isis. Oh, ang pinakamagandang lalaki sa lahat. Talaga, sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking ito. Mas outstanding ba talaga siya sa akin? Tanong ni Barrett, lumapit sa tabi ni Camille. Barrett, huwag mong isa puso. Hindi alam ng babaeng ito ang sinasabi niya. Siya ay nagmula sa isang napakalayo at atresadong komunidad ng universo. Paano niya nakilala ang isang napakahusay na lalaki? Maaaring hindi kwalipikado si Dustin na magdala ng sapatos para sa iyo. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa lahat. Sabi ni Camille kay Barrett sa mapang asar na boses. At the same time, she tried her best to lean against him. Na para bang nangungulit. Totoo. Totoo. Totoong totoo. Well, huwag mag-aksaya ng oras. Ituloy ang auction. Sagot ni Barrett. Ipinatong ang mga kamay sa maselang katawan ni Camille at marahang hinihimas ang balakang nito. Sige, bahala ka. Halos maparalisa si Camille sa mga bisig ni Barrett dahil sa sobrang panghihina ng kanyang mga binti. Humph! Mga aso kayo! Pinandilatan ni Camille ang 5 Ice Ladies na parang galit pa. Lahat, nagpapatuloy kami sa auction. Ang panimulang presyo ng unang Ice Lady ay 1 trilyong Divine Crystals. Inihayag ng matandang halimaw sa entablado. 1 trilyon at 100 bilyong banal na kristal. May sumigaw. 1 trilyon at 500 bilyong banal na kristal. Ako si Bowman mula sa Demon City. Sino ang maglakas loob na makipagkompetensya sa akin? Akin ang Ice Lady na ito. Isang mayabang at nagbabantang boses ang nagmula sa isang marangyang airship malapit sa platform. Siya ay Bowman mula sa Demon City. Lahat ng nilalang na naruroon ay napabuntong hininga sa pagtataka at saka tumahimik. Si Bowman ay hindi mas mababa kay Barrett sa mga tuntunin ng katayuan. Ang Demon City ay isa rin sa mga nangungunang puwersa sa Sea of Chaos. Madaling panalo sana siya ngayon dahil walang maglalakas loob na tumawad sa isang tulad niya. Haha, mukhang matalino kayong lahat. Don't worry. I will only bid for 1 Ice Lady. And you can have the rest.
Kampante na sabi ni Bowman. Well, dahil walang nagbibid. Kung gayon, ang matandang hayop sa entablado ay nagsimulang ipahayag ang nanalo. Dahil ang Demon City ay hindi mas mahina kaysa sa Beast City. Ang matandang demonyo ay handang gawin sa kanya ang isang espesyal na pabor. Teka, handa akong magbigay ng 3 trilyong Divine Crystals. Mga ad ng Pop Future. Isang boses ang sumingit. Dahilan upang lumingon ang bawat nilalang at tumingin sa direksyon nito. Sino te? Tanong ni Bowman na halatang galit na galit. Ano? Hindi pinapayagan ang pagbid sa auction. Ang auction ba ay isang komedya kung gayon? Isang binata ang lumabas sa crowd. Kaagad, libo-libong mata ang nakatutok sa kanya. Ang binatang ito, syempre, ay si Dustin. Leader, handa ka na bang maglunsad ng pag-atake? Tanong ng white-haired premium grade divine god sa kanya. Tahimik na sumunod sa kanya ang iba pang banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Oo, lahat. Hintayin mo ang order ko at humanda ka sa laban kapag naibigay ko na. Bulong ni Dustin. Sino ka? Mukha kang nobody. Pulang-pula ang mukha ni Bowman. It's none of your business. Nandito ako para sa auction. Napabalikwa si Dustin. Well, totoo ba na bawal ang bidding? Napatingin si Dustin sa matandang halimaw sa plataporma. Anong pinagsasabi mo? Syempre, pwede ang bidding. Walang choice ang matandang hayop kundi ang sumagot. Dahil ang auction ay ginanap ng Beast City. Dapat nilang sundin ang mga patakaran. Okay. Naalala kita. 4 na trilyong Divine Crystal. Bowman said through gritted teeth. 10 trilyong banal na kristal. Mahinahong sabi ni Dustin. Si Dustin ay may malaking dami ng mga banal na kristal at wala silang ibig sabihin sa kanya sa tabi ng ilan sa kanyang mas mahalagang mga kayamanan. Tsaka nandito si Dustin para manggulo kaya wala siyang balak magbayad. How dare you? 10 trilyon at 500 bilyong divine crystals. Sa sobrang galit ni Bowman ay halos hindi na siya makapagsalita ng maayos. 20 trilyong divine crystals. Nanlaban pa rin si Dustin na kalmado pa rin ang boses. What the hell? Nakakabaliw ang alok kaya hindi napigilan ng mga tao ang kanilang paghinga. Haha, that's interesting. Hindi ko akalain na may ganito palang brat sa Sea of Chaos. Ngayon, parehong pinagmamasdan ni Bowman at Barrett ang bawat galaw ni Dustin. Handang humampas, parang pamilyar siya. Sabi ni Isis sa sarili sa platform. Matapos titigan si Dustin saglit. 1/3. Ang kanyang hitsura, boses, ugali at alindog ay kapareho ng sa taong iniisip niya. Walang korap na tinitigan ni Isis si Dustin. Hindi siya maaaring iyon. Sobrang busy niya. Napakaraming bagay ang naghihintay na harapin niya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Imposibleng pumunta siya sa Ice Palace. Napaisip si Isis sa sarili. Inaasahan niya na siya, ngunit hindi niya tinanggap ang sarili niyang ideya. Brat, binabalaan kita sa huling pagkakataon. Hayaan mo ako nito. Kung hindi mo gagawin, kahit na manalo ka sa Ice Lady na ito, ipinapangako ko sa iyo na hindi ka makakaalis sa Ice Palace ng buhay. Sigaw ni Bowman. Ligtas mula sa kanyang pwesto sa marangyang airship. 30 trilyong banal na kristal. Sabi ni Dustin sa mahinahong boses. Ano? How dare you? Well, fine. Ayos. Sagot ni Bowman. Malinaw na pilit na pinipigilan ang sarili sa harap ng lahat. Habang naghihintay siya, natuklasan ni Dustin na maraming naghihintay na malaman ang nasanay sa kanya. Gayunpaman, hindi ito nag-aalala sa kanya. Kahit na noong nakita niya na ang bawat isa ay kabilang sa isang premium grade na banal na Diyos. Halika para sa akin. Matugunan ang iyong mga kamatayan. Napaisip si Dustin habang hindi sila pinansin. Natahimik ang lahat ng ibang nilalang na naroroon. Napakataas ng offer niya noon. Tinakat niya ang karamihan sa mga bidder. Ang panimulang presyo ng auction para sa Ice Lady ay 1 trilyong divine crystal. Ngunit ngayon ay tumaas na ito sa 30 trilyong divine crystal. Tumaas ito ng 30 beses. Walang sino man ang nagkaroon ng ganoong karaming mga kristal upang pumunta sa isang bagay na tulad nito.
At mukhang napakabata ng lalaking ito para maging napakayaman. Gayunpaman, nanonood sila ng may katuwaan at pagkagulat, upang makita kung ano ang mangyayari. Well, binata, mukhang matagumpay kang nanalo ng isang Ice Lady. Malakas na anunsyo ng matandang halimaw sa plataporma. Tumango kay Dustin. Sa loob ng ilang segundo, maraming mandirigma ng lahi ng hayop ang nag-escort sa isang Ice Lady papunta sa Dustin. Nainiwan siya sa kanyang tabi. Dumukot sa kanyang bulsa. Tinanggal ni Dustin ang isang space ring at ibinigay ito sa isa sa kanila. Sa loob ng space ring na ito ay may 30 trilyong divine crystals. Nang makita ng mga nilalang na binayaran talaga ni Dustin ang bid, lahat sila ay natigilan. Ang binata ay dapat magkaroon ng isang malakas na background. Kung hindi, hindi siya makakapagbigay ng napakaraming banal na kristal ng basta-basta. Leader, namimigay ka ba talaga ng pera? The white-haired premium grade divine god asked Dustin. Looking at him, shocked din. Don't worry, babawiin ko lahat mamaya. Nakangiting sagot ni Dustin, habang ang lahat ng ito ay nangyayari. Ang babaeng yelo ay tumingin kay Dustin na may takot, galit, at pagkasuklam sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang nangingibabaw na damdamin ay kawalan ng pag-asa. Ang kanyang buong katawan ay selyado kaya't hindi siya makagalaw kahit isang pulgada. At wala siyang pagpipiliang makatakas. Ipinapalagay niya na naghihintay sa kanya ay isang napaka-miserableng kinabukasan. At hindi niya napigilan ang pagpapatak ng luha sa kanyang maislan at magandang mukha. Brat, wala akong pakialam kung sino ka. Simula ngayon mag-ingat ka at baka mawalan ka ng buhay dito. Babala ni Bowman na nakilala pa rin kay Dustin. Napangiti naman ng mahina si Dustin at hindi na siya pinansin. Mga ad ng pop future. Leader, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nataranta ang lahat ng followers ni Dustin. Tila nalihis siya sa orihinal nilang plano. Kung tutuusin, bakit naman siya mangangailangan ng Ice Lady? Hindi kaya interesado talaga siya sa Ice Lady at gusto niyang bawiin ito. Pagkatapos mag-isip ng 2 beses, nahulaan nila na maaaring ito ay isang makatwirang paliwanag. Kung tutuusin, bata pa si Dustin at tiyak na nag-e-enjoy sa piling ng magagandang babae. Ano bang iniisip mo? Don't get me wrong. Nanggugulo ako. Malalaman mo na ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag ni Dustin gamit ang kanyang panloob na kapangyarihan. Hulaan na sila ay nagdududa sa kanya. Okay. Sisimulan na natin ang auction para sa pangalawang Ice Lady. Ang panimulang presyo ay 1 trilyong banal na kristal pa rin. Malakas na inihayag ng matandang hayop sa entablado. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri niya kay Isis. Sa pagkakataong ito, turn na ni Isis na i-auction. Nang matapos magsalita ang matandang hayop ay muling narinig ang mahinaong boses ni Dustin. Ang aking presyo ay 30 trilyong banal na kristal. Napalingon ang bawat nilalang sa direksyon niya. Ano? Hindi pwede. Hindi ito maaaring totoo. May naririnig ba ako? Napailing ang lahat ng nilalang. Malamang mali ang narinig nila sa kanya. Napakarami na niyang naibigay sa unang round. Walang paraan na maging ganoon siya kay Oman para makabili ng pangalawang round. Bastos ka! Sigaw muli ni Bowman mula sa marangyang airship. Kasabay nito, ang walang katapusang masamang aura ay lumabas sa airship at tinangay ang buong bituin sa rumaragasang alon. Anak, seryoso ka ba? Nakakuha ka na ng Ice Lady. Bakit ka nagbibid ulit? Hindi mo ba naisip na masyado kang matako? Nandito ka ba para manggulo ng kusa? Ang iba pang mga bidder ay nagsimulang maiinip din kay Dustin. Ayon sa mga patakaran ng auction, ang nag-aalok ng pinakamataas na presyo ay mananalo. Kung may pera ka, makakalaban mo ako. Kung wala kang pera, manahimik ka na lang. Paliwanag ni Dustin, na walang pakialam na nakatayo sa tabi ng plataporma. Boy, naglabas ka lang ng 30 trillion divine crystals. Ano? May 30 trillion divine crystals ka pa ba sa bulsa mo? I seriously doubt it. Tanong ng isang miyembro ng karamihan. Sa loob-loob, pareho ang iniisip ng iba. Hindi siya sinagot ni Dustin ng mga salita. Sa halip, sa isang pagwagayway ng kanyang kamay,
Isang malaking bilang ng mga banal na kristal ang lumipad at tinakpan ang kalangitan sa itaas ng kanilang mga ulo. May eksaktong 30 trilyong divine crystals. Sino ba itong lalaking ito? Saan siya nanggaling? Saan niya nakuha ang lahat ng mga banal na kristal na ito? Nakakabaliw ito. Siya ay isang mayaman na tao. Siya ay isang tunay na mayaman. Damn it, paano ako sasali sa auction na ito ngayon? Ang presyo ay tumaas na sa 30 trilyong divine crystals. Kung alam ko lang na magiging ganito ng mas maaga. Sumali ako sa auction para sa isang ordinaryong Ice Maiden. Nakakadismaya ito. Hindi ako nakagalaw kanina at itinago ko lahat ng pera ko hanggang ngayon para manalo ng Ice Lady. Pero ngayon, hindi man lang ako makasali. Damn it, kasalanan ng bastos na ta. Mga ad ng Pop Future. Ang pagkakaroon ng mga banal na kristal na itinulak sa kanilang mga mukha. Ang lahat ng mga nilalang ay nagreklamo at humagulgol. 31 trilyong divine crystals. Nag-ambag si Bowman. Dahilan para tumahimik muli ang lahat. Brat, binabalaan kita. Dapat kang sumuko at hayaan mo akong manalo sa Ice Lady na ito. Pagkatapos ay maaari kong palayain ang lahat ng sama ng loob sa pagitan mo at sa akin. Kung hindi, hindi kita patatawarin hanggang ang isa sa atin ay mapatay ng isa. Napangiti si Dustin. Oh, yan lang ba ang sasabihin mo? Nako, takot na takot ako. Grabe naman yon. Alam mo ba, hindi ko hahayaang manalo ka nitong Ice Lady. Huwag mo nang isipin yon. Balik na sigaw ni Dustin. 40 trilyong divine crystals. Mahinahon niyang dagdag. Wow! Nang marinig ang na-update na presyo ni Dustin, naramdaman ng lahat ang pagtaas ng galit sa kanilang mga puso. Biglang, isang matingkad, guwapo, matangkad, at maayos na lalaki na may asul na mga mata ang lumabas sa karamihan at nagsabi. 41 trilyong divine crystals. Kaibigan ko, ako ang banal na anak mula sa Novel Court. Ang pangalan ko ay Bryson. Sa palagay ko ay mayroon kang sama ng loob laban sa Demon City. Kaya naman pinapahirapan mo si Bowman. Tama ba ako? Ang bagay ay sa tingin ko ay walang anumang salungatan sa pagitan mo at ng Novel Court. Kaya, pakiusap, maaari mo bang hayaan sa akin ang Ice Lady na ito? At bilang kapalit, simula ngayon, ituring kitang kaibigan. Isang tunay na ngiti ang ibinigay ng lalaking may asul na mata kay Dustin. So, siya si Bryson. Siya ang ikatlong banal na anak ng Novel Court. Sabi ng isa, agad namang nakilala ang gwapong lalaki. Oh, so, galing ka sa Novel Court. Ngunit bakit mahalaga iyon? Bakit ko hahayaan na magkaroon ka ng ganito? Kalokohan mo. Ngayon, itinataas ko ang aking presyo sa 50 trilyong divine crystal. Tumawag si Dustin. Anong sinabi mo? How dare you? Labis na nagalit si Bryson kaya kinailangan niyang umatras ng mga hakbang upang maiwasang salakayin si Dustin kaagad. Sa huli, walang ibang nilalang na nagtaas ng presyo. Sa plataporma, inihayag ng matandang demonyo na nanalo si Dustin. Pagkatapos, maraming mandirigma ng lahi ng hayop ang naghatid kay Isis sa tabi ni Dustin. Ang huli ay nagbigay ng 50 trilyong divine crystals. Sa kabila ng malaking halaga, hindi nalungkot si Dustin nang makipaghiwalay dito dahil makukuha niya ang mga banal na kristal na ito sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko kilala kita mula sa isang lugar. Isis stated. Kumurap kay Dustin sa pagkalito. Napaalala mo sa akin ang isa sa aking mga kaibigan. She added, biting her red lips. Talaga, makikilala kaya niya ako kahit na nag-disguise ako. Masyadong nakakatakot ang intuition ng babaeng ito. Bulong ni Dustin sa loob-loob. Siya ay, sa totoo lang, medyo nagulat. Ikaw ba talaga siya? Tinitigan ni Isis si Dustin. Siya ay nalilito, nagdududa, at tila nasa sabik. At lahat ng iyon ay dahil may nararamdaman siya. Pamilyar na pamilyar siya sa mga salita, ugali, aura, at ugali ng lalaking iyon na hindi niya makalimutan. Maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura at aura ng mga kaluluwa. Ngunit sa huli niya pa rin ang parehong lalaking kilala niya. Kaya naman,
Siya ay halos positibo na ang binata sa kanyang harapan ay ang iniisip niya. Nahuli si Dustin sa paghanga sa kamangha-manghang intuition ni Isis at hindi alam kung paano siya sasagutin. Mag-ingat ka. Ang Ice Palace ay binabantayan ng hukbo ng Beast City. Narinig ko pa na may ilang mga tunay na divine gods ng lahi ng hayop na nagbabantay dito. Sila ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong Diyos na Diyos. Biglang sabi ni Isis kay Dustin through her spiritual sense. Tahan na. May ilang tunay na banal na Diyos na nagbabantay dito. Napatingin agad si Dustin sa paligid. Siyempre, alam ni Dustin kung ano ang isang tunay na banal na Diyos. Isa itong cultivator na nagawang makuha ang divine accomplishment. Sa hindi inaasahan. Alam din ni Isis ang tungkol sa tunay na banal na Diyos. Patuloy na sinusuri ni Dustin ang lugar dahil ang tunay na mga banal na Diyos ay napakalakas. Alam ni Dustin na maaari niyang labanan o pumatay pa nga ng isang premium grade na banal na Diyos. Gayunpaman, mahirap sabihin kung siya ay isang katugma para sa isang tunay na banal na Diyos ng parehong kaharian. Mukhang hindi ko kayang maliitin ang Beast City. Kailangan kong maging mas ingat. Napaisip si Dustin sa sarili. Sa ngayon, magsisimula na ang auction para sa ikatlong Ice Lady. Ang panimulang presyo ay 1 trilyong banal na kristal. Malakas na sabi ng matandang hayop sa entablado. Bigla namang napatingin ang lahat kay Dustin. Ang taong ito ay nakabili na ng 2 Ice Ladies at naubos na niya ang napakaraming divine crystals niya. Itutuloy ba niya ang pagbid? Lahat ng ibang nilalang ay natakot kay Dustin. Hindi ako magpapatuloy sa pagbid. Malamig na sabi ni Dustin sa kanila. Salamat sa Diyos. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag ang lahat ng nilalang. Malaki. Huminto siya sa wakas. Ang mga nilalang na gustong magbid lahat ay sabik na pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa plataporma. Hindi ako tutuloy sa pagbid. Pero mananakawan ako. Mga ad ng pub future. Nang siyang matapos magsalita, lumabas si Dustin sa platform sa tabi ng natitirang 3 Ice Ladies. Itinaas niya ang kanyang manggas at nag-teleport sa kanila. Ibalik sa akin ang lahat ng aking banal na kristal. Tanong ni Dustin sa matandang hayop. Nakatayo siya ngayon sa likod mismo ng matandang halimaw. Ngunit tila ang matandang hayop ay nahuli sa isang uri ng kawalan ng ulirat. Para bang hindi siya makapaniwala na magagawa ni Dustin ang ganoong bagay. Masyadong mabilis si Dustin. Siya ay sumugod sa plataporma. Iniligtas ang 3 babaeng yelo. At lumapit sa matandang hayop sa loob lamang ng ilang segundo. Ang ilan sa mga mahihinang nilalang ay hindi man lang makita ang mga galaw ni Dustin. Galaw! Ibalik mo yung mga Ice Maiden na yan. Bago kumilos si Dustin, nagpadala siya ng mensahe sa mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Ngayon, pinanood niya ang puting buhok na premium grade Divine God at ang iba pang mga Divine God na inaagaw pabalik ang mga Ice Maiden. Ang mga nilalang na bumili ng mga dalaga ng yelo ay nanatili sa paligid ng platform. Na nagbabalak na umalis pagkatapos mapanood ang buong auction. Ang auction para sa 5 Ice Ladies ang huling bahagi at walang gustong makaligtaan ang ganoong magandang palabas. Sa sandaling ito, lahat ng mga nilalang ay natigilan. Nakatitig kay Dustin na nakabuka ang mga bibig. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Sa makatuwid, nang tipunin ng mga Divine God ng Blue Ocean Universe Community ang mga Ice Maiden. Hindi sila nakatagpo ng maraming pagtutol. Brat, anong ginagawa mo? How dare you? Wala akong ibinabalik. Ang matandang hayop ay umungal. Sa wakas ay tumugon sa sitwasyon. Hindi mo ba nakikita ang gusto kong gawin? Gusto kong manakawan. Nakangiting sabi ni Dustin. Habang nagsasalita siya, binato niya ng suntok ang hayop. Brat, nililigawan mo si kamatayan. Tumayo ng tuwid ang matandang hayop at iniunat ang palad para harangin ang atake ni Dustin. Bumuhos mula sa kanyang katawan ang nag-ulong demonyong kapangyarihan. Hindi niya gaanong pinansin ang isang binata na isang preliminary grade Divine God. Boom! Bumangga ang kamao ni Dustin sa palad ng halimaw. Puff! Agad na pumutok ang palad ng halimaw.
Ang natitirang mapanirang enerhiya ay kumalat sa kanyang braso at nabasag ang kanyang buong katawan. Puff! Sumabog ang katawan ng halimaw. Pinaulanan ng dugo at buto ang langit. Brat! How dare you make trouble in our territory? You're doomed. Ang espiritual na kaluluwa ng matandang hayop ay nakakabit sa isang mahiwagang kayamanan at tumakas sa malayo. Mga ad ng pop future. Whoosh! Ang lahat ay lumingon upang panoorin ang isang lilang lumilipad na espada na humahabol sa matandang hayop at pinutol ang kanyang espiritual na kaluluwa at mahiwagang kayamanan. Ang matandang hayop ay isa lamang ordinaryong premium grade divine god. Kaya madali para kay Dustin na patayin siya. Damn it, nanggulo ang lalaking yun. Sa oras na ito, ang lahat ng mga nilalang sa paligid ng platform ay sa wakas ay nagre-react. Brat! Nililigawan mo si kamatayan. Pumunta ka at hulihin ang manggugulo. At huwag mo ring hayaang makatakas ang sinuman sa kanyang mga kasabwat. Arestado silang lahat. Pagkatapos nilang magreklamo, ang mga master ng lahi ng hayop ay lumipad mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang bituin. Damn it, nadala yung Ice Maiden na binili ko lang. Arg! It's unforgivable. Nagbayad ako ng mataas. How dare you? Ibalik mo sa akin ang Ice Maiden ko. Namulat din ang mga nilalang na kinuha ang mga Ice Maiden. Sila ay umungal at nagsimulang humabol sa mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Ikaw pala, Dustin. Bulalas ni Isis sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan habang nakatutok ang mga mata sa kanya. Oo, inamin ni Dustin. Dustin, hindi ba dapat nasa 3,000 malaki at maliliit na universo ka? Bakit ka napunta sa Ice Palace? Pinilit ni Isis na itago ang kanyang ngiti hanggang sa mas kumalma ang mga pangyayari. Dapat ay nasa 3,000 malaki at maliit na universo ka rin. Bakit ka pumunta dito? Well, pag-usapan natin ito mamaya. Kailangan muna nating makaalis dito. Sabi ni Dustin. Sige. Tumango si Isis. Alam din niyang napakakomplikado ng sitwasyon ngayon. Sa oras na ito, daan-daang divine god ng Blue Ocean Universe Community ang sumama sa kanila at naghanda na tumakas. Kanina pa nag-utos si Dustin. Hiniling niya sa kanila na kunin ang lahat ng mga Ice Maiden ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ay dapat silang magtipon sa paligid ng Dustin sa lalong madaling panahon. Umalis na tayo. Dinala ni Dustin ang lahat sa kontinente na kanyang nilikha. Pagkatapos, inactivate ni Dustin ang reincarnation token at na-teleport palayo. The next moment, may nangyari. Boom! 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 6 o 7 tao ang lumilitaw sa paligid ng bituin. At bawat isa sa kanila ay naglalabas ng nakakatakot na aura, na nagiging sanhi ng marahas na pagyanig ng buong bituin. Sa susunod na sandali, parang lahat, kasama ang oras at espasyo, ay ganap na nagyelo. Nakakakilabot ang aura. Sigaw ni Dustin. Naramdaman ito habang siya ay nag-teleport palayo. Ito ba ang aura ng isang tunay na banal na Diyos? Pagtataka ni Dustin. Kung saan ibinenta ang mga babaeng yelo. Nakatayo ang 7 Panginoon ng lahi ng hayop. At sila ay mukhang nagtatampo. Kahit na ginamit nila ang kanilang mga pagpipilian na pandama upang ice-can ang buong bituin at Ice Palace. Wala silang mahanap na bakas ng mga nanggugulo. Matagal nang nawala ang mga nilalang na naging dahilan ng kaguluhan. It weird. Ang kanyang lakas ay higit pa sa kanyang kaharian sa ibabaw. Mukhang mayroon din siyang napakalakas na magic treasure para sa teleportation. Dumating kami sa ilang segundo ngunit nawala na siya. Mabagal na sabi ng isa sa mga amo ng lahi ng hayop. I guess umalis na siya sa Ice Palace. Isa pang master ang pumasok. Ang natitirang mga nilalang na naiwan sa paligid ng platform ay nagpipigil ng hininga. Lahat sila ay nakita sa 7 Panginoon ng lahi ng hayop sa langit na may takot. Ang aura mula sa 7 master ay nasa lahat ng dako. At parang ito ay maaaring maging sanhi ng kanilang pagsabog kung sila ay gumalaw ng isang kalamnan. Barrett, paano ito nangyari? Iniligtas niya ang 5 asong iyon. Hindi ako nakaganti. Gusto kong mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan ng 5 asong iyon. Barrett, mangyaring magpadala ng isang tao upang ibalik sila. Tanong ni Camille kay Barrett.
Nakahawak sa braso niya at nakapout. Camille, hinaan mo ang boses mo. Ang mga masters na ito ang hahawak nito. Sagot ni Irvin na pilit siyang pinapakalma. Hindi, Barrett. Gusto kong pumunta ka at bawiin sila. Ikaw ang pinakamahusay. Kung gagawin mo ito, maipapangako ko sa iyo ang anuman. Kahit anong gusto mo, kakayanin ko. Habang nagsasalita ay nanlalambot ang katawan ni Camille at nahulog sa mga bisig ni Barrett. Camille, ang daming tao dito. Don't do this. Ramdam ni Barrett ang pagdampi ng balat nito sa kanya at agad niyang naalala ang lahat ng pagkakataong nag-ayos sila. Hindi niya mapipigilan ang toksong ito kung magpapatuloy ito. Camille, don't worry. Hindi makakatakas ang 5 Ice Ladies. Walang sino man sa Sea of Chaos ang magnanakaw ng ating mga gamit. Camille, mauna na tayo. Hindi na nakatiis si Barrett. Binuhat niya si Camille. Naging isang sinag ng liwanag. At nawala sa isang iglap. Paumanhin. Lahat. Nagkaroon ng mali sa auction. Pero huwag kang mag-alala. Ang problema ay malulutas sa lalong madaling panahon. Mga ad ng Pop Future. Maghintay muna tayo sa Ice Palace. Lahat ng Ice Maiden, pati na ang mga Ice Ladies, ay ibabalik sa lalong madaling panahon. Isang master ng lahi ng hayop na alam. Tumanggaw silang lahat at pumasok sa loob. Sa labas ng Ice Palace, sa magulong void, nakita si Dustin. Phew, mas mabilis kami sa kanila. Ang tunay na banal na mga Diyos ay talagang makapangyarihan. Aniya. Na inalala ang kakilakilabot na aura na ibinubuga ng kanilang mga tunay na divine god ng lahi ng hayop bago sila nakatakas. Tama si Master. Ang isang tunay na banal na Diyos ay higit na malakas kaysa sa isang ordinaryong banal na Diyos. Sa kasalukuyang lakas ko, nakakaramdam din ako ng matinding pressure kapag kaharap ang isang tunay na banal na Diyos. Bumantong hininga siya at lumingalinga sa paligid. Ngunit walang tao. Pag-alagala. Napunta siya sa Infinite City. Hindi niya makita si Flora kahit saan at ipinagpalagay na naglilinang pa rin siya sa pag-iisa. Ayaw siyang istorbohin ni Dustin. Hindi dapat abalahin ang sinumang naglilinang. Iyon ang isa sa mga pinakasagradong tuntunin pagdating sa paglilinang. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin, pinalabas niya ang lahat ng mga tao. Nakabalik na tayo sa Infinite City. Ang mga banal na Diyos mula sa Blue Ocean Universe Community ay mukhang tuwang-tuwa. Kinabahan sila noon sa Ice Palace kahit nagtiwala sila kay Dustin. Ngayon, sa wakas ay nakabalik na sila sa Infinite City. Para makapagpahinga ang lahat, nakaligtas tayo. Walang makakaalipin sa atin ngayon. Napagtanto ng 10,000 mga dalagang yelo na muli silang malaya. Hindi nagtagal. Lahat sila ay mga bilanggo. At mas masahol pa doon. Sila ay na-auction. Ang naghihintay para sa kanila ay isang napaka-miserableng kapalaran. Dustin, ikaw talaga. Bulalas ni Isis nang makitang ipinakita na naman ni Dustin ang kanyang tunay na anyo. Isis, kilala mo ba itong binata? Tanong ni Amy. Siya, kasama ang 3 pang Ice Ladies, ay darating at magpasalamat kay Dustin. Oo, Amy. Dustin ang pangalan niya. Kami ay mula sa parehong komunidad sa universo. Mga ad ng Pop Future. Ipinakilala si Isis. Dustin. Ipapakilala ko sila sayo. Si Amy ito. Senior namin siya. Siya ang nag-aalaga sa akin mula noong dumating ako sa Ice Palace. Hinawakan ni Isis ang mga kamay ng ibang Ice Ladies at mainit na ipinakilala sila kay Dustin. Kilalang kilala ni Isis si Dustin. At alam niyang walang pakialam si Dustin sa etiquette. Dustin, napakaswerte namin na nandyan ka para tulungan kami. Kung hindi, ang aming karanasan ay hindi maiisip. Lahat, pumunta dito. Magpasalamat ka kay Dustin. Utos ni Amy sa kilos ng isang senior disciple. Siya ay napaka-sophisticado at maganda. Oo, 10,000 Ice Maiden ang nakatayo sa harap ni Dustin. Lahat sila ay kasing ganda ng mga bulaklak. Ang kanilang mga katawan ay kaaya-aya. At ang kanilang halimuyak ay lumulutang sa hangin. Salamat sa pagligtas sa aming buhay. 10,000 Ice Maiden. Kabilang ang ilang Ice Ladies. Bahagyang yumoko.
Sabay silang yumuko kay Dustin. Habang nakatayo silang lahat, napanganga si Dustin sa bulk zone ng bango. Para siyang nakatayo sa isang bukid ng mga bulaklak. Ang bango na iyon ay sapat na upang makaakit ng libo-libong lalaki. Ang mga babaeng ito ay dating mga pangunahing disipulo sa Ice Palace. Kaya sila ay lubos na pinahahalagahan. Sa Ice Palace, sila ang pinakamakapangyarihang elite na disipulo. Sa kanilang katayuan, paano nila nagagawang ibenta ang kanilang mga sarili sa mga lalaking nilalang na iyon bilang mga laruan? Mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magdusa ng ganitong kahihiyan. Buti na lang at nailigtas sila ni Dustin. Nagpasalamat sila kay Dustin. Punong-puno ng pasasalamat ang kanilang magagandang mata. Walang anuman, sagot ni Dustin. Pagharap sa napakaraming magagandang babae. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sumunod, iwinagayway niya ang kanyang manggas at nagpadala ng isang malaking puwersa sa paligid nila. Kaagad, napilitang tumayo muli ang lahat ng mga dalagang yelo. Napakalakas niya. Napatingin sa kanya ang lahat ng may pagtataka. Dustin, ikaw ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Ito, paano naging posible? Masyadong mabilis ang iyong cultivation speed. Sa oras na ito, sa wakas ay napansin ni Isis ang cultivation base ni Dustin. Sa gulat ay hindi niya maiwasang takpan ang mapupulang labi. Ikaw ay isa ring preliminary grade na banal na Diyos ngayon. Sinabi ni Dustin habang ginagamit niya ang kanyang kahulugan para basahin ang cultivation base ni Isis. Hindi naman ganoon katagal, ngunit si Isis ay naging isang preliminary grade na banal na Diyos. Ngayon, isa na siyang banal na Diyos. Alam ni Dustin na mabilis ang kanyang cultivation speed. Ngunit nabigla siya sa kanya. Oo, kaya kung makalusot at maging banal na Diyos ng napakabilis dahil mayroon akong divine ice body. Tinulungan ako ng Ice Queen na gumawa ng malalaking tagumpay ng tuloy-tuloy sa maikling panahon at maging isang preliminary grade na banal na Diyos. Paliwanag ni Isis, ang Divine Ice Body. Maraming natutunan si Dustin sa kanyang mga paglalakbay. Ngunit hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Tama iyan. Hindi ko alam na mayroon din pala akong Divine Ice Body. Sa Ice Palace, mapipili ka lang bilang Ice Lady kung mayroon kang Divine Ice Body. At Ice Ladies ang mga kandidato para sa susunod na Ice Queen. Ang kasalukuyang Ice Queen ay mayroon ding Divine Ice Body. Pagkatapos mong umalis ako sa Fallen Immortal Cosmos at naglakbay sa ibang mundo ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Nag-cruise ang landas ko sa isang nakatataas na elder mula sa Ice Palace noon. Nalaman niyang mayroon akong Divine Ice Body. Kaya dinala niya ako pabalik sa Ice Palace kasama niya. Mula noon, nagtatrabaho ako para makarating sa kinaroroonan ko. Sabi ni Isis, nakita ko, naintindihan naman ni Dustin. Ngayon ay nagkaroon na ng katuturan kung bakit pupunta si Isis sa malayong palasyo. Isis, si Dustin yung binanggit mo sa amin kanina ha? Tanong ni Amy habang nakatingin sa pagitan nilang dalawa. Tama iyan. Si Dustin iyon. Tumango si Isis. Isis. Ang sarap mo talaga. Ang galing talaga ni Dustin. No wonder nagustuhan mo siya. Nakangiting puri ni Amy. Well, naramdaman ni Dustin ang pamumula ng kanyang balat sa batok. Anong pinagsasabi mo? Lalong bumili ng pamumula ng mukha ni Isis. Isis, sinabi mo nga sa amin yan. Sabi mo sa paningin mo. Si Dustin ang pinakamagaling na tao sa lahat. Ngayong nakita ko siya. Talagang karapat dapat siya sa reputasyon. Sabi naman ng isa pang Ice Lady kay Isis, na naughty face, hindi, ito ay, hindi ko. Ibinaba ni Isis ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang pink na mukha. At namumula rin ang kanyang maputi at balingkinitang leeg. Sa sobrang kahihiyan ay gusto niyang humanap ng bitin sa lupa para itago ang sarili. Matapos ang napakaraming oras sa kanila, si Isis ay naging kaibigan sa iba pang mga Ice Ladies. Masaya silang magkasama at sinabi sa isa't isa ang lahat. May sinabi siya tungkol kay Dustin. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, wala si Dustin sa oras na iyon. Ngayon ay iba na ang sitwasyon. Nakatayo sa harap nila si Dustin. Bakit mo ako nabanggit? Tanong ni Dustin na parang tulalang nakatingin sa lupa.
Haha, Isis, huwag kang mahihiya. Sa aking opinyon, si Dustin ay isang mahusay na tao na karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Siya ang taong makakasama mo habang buhay. Sagot ni Amy na may maamong ngiti. Siya ay malinaw na itinutulak ang mga ito upang makakuha at manatili magkasama. Amy, hindi na kita kakausapin. Sigaw ni Isis. Kinakabahan na nakatingin sa lahat maliban kay Dustin. Nagkaroon na ng 3 manliligaw si Dustin. Sina Caroline, Ivy, at Sue. All this time, itinago niya sa puso niya ang nararamdaman niya para kay Dustin. Ngayon, nalaman na ang nararamdaman niya para kay Dustin. Pakiramdam niya ay nakalabas na siya. Ngunit sa parehong oras, may bakas ng pag-asa sa kanyang puso. Palihim niyang sinilip si Dustin. Nagkataon namang nakatingin sa kanya si Dustin. Nagtama ang kanilang mga mata at nakaramdam ng hiya si Isis na gusto niyang mawala kaagad. Ngayon, ligtas na ang lahat. Malayo tayo sa Ice Palace. Sabi ni Dustin. Mabilis na iniba ang topic. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa maraming tunay na banal na Diyos. Hindi sigurado si Dustin kung mananalo siya kung talagang nag-away sila. Talagang makapangyarihan ang mga tunay na banal na Diyos. Dapat din akong maging isang tunay na banal na Diyos. Mangangailangan ito ng oras, ngunit mas magsisikap siya kaysa dati para makarating doon. Dustin, pwede ka nang umalis. Pero hindi ako makakaalis ng ganito. Sabi ni Isis. Bakit? Tanong ni Dustin. Ang Ice Queen, ang Superior Elders, at isang malaking grupo ng mga disipulo ng Ice Palace ay nakulong sa yelo. Nasa panganib sila, 2/3. Isa akong pangunahing disipulo ng Ice Palace. Paano ako makakaalis kung nasa panganib ang Ice Palace? Napabuntong hininga si Isis. Well, walang idinagdag si Dustin. Desidido si Isis na manatili, na mababasa sa hitsura ng kanyang mukha. Kapag naging Ice Lady tayo, lagi tayong tinuturing na miyembro ng Ice Palace. Buhay man tayo o patay. Sa buong buhay natin, kailangan nating protektahan ang interes ng Ice Palace. Para sa kapakanan ng Ice Palace, dapat tayong gumawa ng malaking sakripisyo. Dagdag ni Amy. Tumanggo naman ang 3 pang Ice Ladies bilang pagsang-ayon. Parang mas urgent pa nang maalala ni Dustin na silang 5 ang principal disciples ng Ice Palace. At baka sila na ang susunod na Ice Queen. Walang paraan na maiiwan nila ang sinuman. At saka, nasa Ice Palace pa si Winnie. Walang nakakaalam ng specific location niya. Mga ad ng pub future. Kailangan ko siyang mahanap. Sabi ni Isis na mukhang galit na galit. Ano? Talaga, nasa Ice Palace din ang kapatid mo. Mas nalilito si Dustin kaysa buong araw. Tama iyan. Noong dinala ako ng Superior Elder sa Ice Palace, sumama sa akin si Winnie. Mayroon akong Divine Ice Body. Kaya ako ang napiling maging isang Ice Lady. Para naman kay Winnie, naging outer disciple siya ng Ice Palace. At kahit na siya ay isang panlabas na alagad lamang, sa lakas ng Ice Palace, siya ay igagalang ng lahat ng mga buhay na nilalang sa dagat ng Chaos. Hindi nagtagal, nang salakayin ng mga sundalo mula sa Beast City ang Ice Palace. Nawalan ako ng contact sa kanya. Hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Nagsalubong ang kilay ni Isis dahil sa pag-aalala. Winnie, hindi maiwasang isipin ni Dustin ang magandang babae na may magandang figure at kasing inosente ng isang Ice Fairy. Dustin, pwede ka nang umalis. Ito ay walang kinalaman sa iyo. Masyadong makapangyarihan ang Beast City at wala kaming magawa. Alam ko lahat, hindi mo kailangang makisali. Sabi ni Isis. Ito ay totoo. Ang mga ordinaryong nilalang ay hindi dapat pukawin ang Beast City o kailangan nilang harapin ang galit nito. Haha, don't worry. Yung iba takot sa Beast City. Hindi ako natatakot sa kanila. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa paglipas ng panahon, napatay ni Dustin ang ilang matandang halimaw mula sa Beast City. Ito ay isang piraso ng cake sa ngayon. Nga pala, Dustin, paano ka nakalabas sa Ice Palace? Curious na tanong ni Amy. Oo, ang Ice Palace ay matagal nang nababantayan ng mga tropa ng Beast Race. Walang makakatalo sa kanila.
Ngunit napakabilis mong nakatakas. Dustin, sabihin mo sa amin. Ang iba pang Ice Ladies Chinese Inn. Si Isis lang ang nanatiling tahimik at tumingin kay Dustin gamit ang magagandang mata. Alam niya na si Dustin ay isang tao ng mga himala. Hindi kakaiba sa kanya ang pagtakas mula sa Ice Palace. Lahat, makinig. Kailangan nating magpahinga at maghanda para bumalik sa Ice Palace para iligtas ang ating Ice Queen. Utos ni Amy. Biglang nalaman na hindi na siya dapat magtanong ng marami tungkol sa mga lihim na sandata ni Dustin. Oo, sabay-sabay na sagot ng lahat ng Ice Maiden. Mukhang determinado sila pero medyo natakot. Kung tutuusin, napakadelikadong bumalik sa pagkakataong ito. Alam nila na malamang na mamatay silang lahat doon. Ang tropa mula sa Beast City ay mas malakas kaysa sa kanila. Ngunit wala silang pagpipilian. Babalik sila kahit anong mangyari. Siyempre, alam ni Dustin yun. Kung may nangyaring katulad sa Fallen Immortal Cosmos o sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Babalik si Dustin upang iligtas sila anuman ang anuman. Okay, I'll go back to the Ice Palace with you. Sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Hindi, Dustin. Dito ka titira. Hindi ako nagbibiro. Masyadong malakas ang mga tao mula sa Beast City. Hindi mo maisip ito. Ang 3,000 malaki at maliit na universo ay isang maliit na lugar lamang para maabutin ng Beast City. Hindi ka basta-basta makikigulo sa Beast City at makalabas ng buhay. Mas umalis ka na. Pakiusap ni Isis. Siya ang Ice Lady ng Ice Palace. It was her own business. At wala itong kinalaman kay Dustin. Nag-improve si Dustin pero naniniwala siyang hindi ganoon kalaki ang pinagbago ni Dustin. Tutal, maaga siyang umalis. Hindi niya alam ang maraming bagay na nangyari sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Kabilang ang katotohanan na ang mga nangungunang master, tulad ni Marlon, Gabriel, at pinuno ng Divine Corpse Palace, ay kinubkob ang 3,000 malaki at maliit, mga universo, sa makatuwid. Hindi niya akalain na si Dustin, kahit nakasama ang buong 3,000 malaki at maliliit na universo, ay kayang talunin ang Beast City. Dustin, tama si Isis, huwag mong idamay ang sarili mo. Hindi mo maiisip kung gaano kalakas ang Beast City. Mas umalis ka na, sabi ni Amy. Alam niya na si Isis ay nagmula sa isang malayo at medyo mahinang komunidad ng universo. Galing din doon si Dustin. Kaya dapat limitado ang kanyang lakas at kaalaman. Nasa kanyang mga kamay kung mapatay si Dustin sa pagsisikap na tulungan sila. Nakatayo sa malapit ang mga Divine God ng Blue Ocean Universe Community. Brutal ang usapan at puno sila ng sasabihin. Alam nila kung gaano kahusay si Dustin. Nasaksihan nila na pinatay niya ang hindi mabilang na mga hayop at mga tao ng Beast City. Paano siya matatakot sa silangang lungsod? Haha, minamaliit niyong dalawa ang aming pinuno. Natatakot sa Beast City. Anong biro? Sa aking palagay, ang mga hayop na iyon sa Beast City ay dapat matakot sa kanya. Sigaw ni Ismail. Naka-cross arms sa dibdib. Leader. Lumingon ang 5 Ice Ladies kay Dustin. Bigla siyang nakita sa ibang liwanag. Oo, siya ang pinuno ng ating Blue Ocean Universe Community. Pinangunahan niya tayo upang patayin ang isang hukbo ng Beast City. Sa pagkakataong ito, espesyal na pumunta kami sa Ice Palace para magsimula ng pakikipaglaban sa hukbo ng Beast City. Akala mo ba nagkataon lang na nandyan kami para iligtas ka? Mga ad ng Pop Future. Tanong ni Ismail sa parehong malakas na boses. Ano? Loko yon. Dustin, nandito ka ba para pukawin ang hukbo ng Beast City? Tanong ni Isis sabay hawak sa braso niya at pinaharap sa kanya. Ang Blue Ocean Universe Community. Teka, nabalitaan ko na isa itong middle grade universe community sa Sea of Chaos. Hindi man ito kasing lakas ng ating Ice Palace. Medyo sikat ito. Dustin, ikaw ba ang pinuno ng Blue Ocean Universe Community? Nagtatakang tanong ni Amy. Oo, at talagang may matinding away sa pagitan ko at ng Beast City. Kahit na hindi dahil sa Ice Palace mo. Lalaban ako sa Beast City sooner or later. Sabi ni Dustin.
Dahan-dahang umiling si Amy. Ang white-haired premium grade Divine God, Ismail, Inek, at ang iba pa ay pawang mga premium grade na Divine God. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking grupo ng mga katamtamang grado at preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Hindi sila mahina, ngunit kinilala nilang lahat si Dustin bilang kanilang pinuno. Ang isang ordinaryong tao ay hindi makakamit ang lahat ng iyon. Mukhang hindi siya ganoon ka-simple. Napaisip si Amy habang tinitignan niya si Dustin pababa. Well, it's settled then. Magpahinga ka muna. Pagkatapos ay babalik ako sa Ice Palace kasama mo. Sabi ni Dustin. Dustin, mukhang nag-aalala pa rin si Isis. Huwag kang mag-alala. Kaibigan ko ang ate mo. Babalik ako para iligtas siya. Nakangiting sabi ni Dustin. Salamat, Dustin. Sabi ni Isis sa mahinang boses. Ibinalik ang ngiti. May hindi kilalang emosyon na nakasulat sa maganda niyang mga mata. Makalipas ang isang araw, muling umalis si Dustin sa Infinite City at nagtungo sa Ice Palace. Ang mga Divine God ng Blue Ocean Universe Community at 10,000 mga Ice Maiden ay dinala lahat sa kontinente na kanyang nilikha upang sila ay makarating doon ng ligtas. Mag-ingat ka, ang tunay na banal na mga Diyos ay talagang makapangyarihan. Mga ad ng pop future. Huwag maging pabaya. Umalangaw-ngaw ang boses ni Flora sa kanyang Soul Sea habang naglalakad si Dustin palabas ng Infinite City. Thank you for reminding me. Mag-iingat ako. Nakaramdam si Dustin ng pasasalamat sa kanya. Bagamat bihirang magpakita si Flora, palagi niyang nasa puso ang pinakamabuting interes ni Dustin. Sa Infinite City, pinagmamasdan niya itong mabuti. Ang kanyang karakter ay masyadong katulad ng sa Trip. Pareho silang walang takot. Bulong ni Flora habang nakatingin sa likod ni Dustin. Sana ay patuloy na lumakas si Dustin. Napabuntong hininga si Flora. Ilang sandali pa ay dumating na si Dustin sa labas ng Ice Palace. Nakatalikod siya sa daan para hindi siya mahalata ng kahit sinong guard. Inactivate ni Dustin ang reincarnation token at nag-teleport sa sarili sa Ice Palace. Dahil nagamit na niya ang reincarnation token sa Ice Palace, malayang nakakapasok at nakakalabas si Dustin. Matapos makapasok sa Ice Palace, tinungo ni Dustin ang Ice Field. Sinunod ang mga tagubili na ibinigay sa kanya ni Amy at Isis. Ang larangan ng yelo ay isang sikat na ipinagbabawal na lupain. Mas matanda daw ang Ice Field kaysa sa Ice Palace. Noong unang panahon, noong unang nilikha ang Sea of Chaos, umiral na ang yelo. Ang larangan ng yelo ay kung saan nagsimula ang Ice Palace. Ito ay lubhang mapanganib at puno ng lahat ng uri ng kakilakilabot na bagay. Kahit na ang mga premium grade na banal na Diyos at namamahala na mga Diyos ay kailangang mag-ingat kapag sila ay pumasok dahil karamihan sa mga ito ay itinuring na nakamamatay. Gayunpaman, ang larangan ng yelo ay puno rin ng mga pagkakataon. Para sa mga nag-practice ng martial skills ng Ice Attribute, marami ang maaani doon. Mayroong lahat ng uri ng mga kayamanan ng katangiang ito. Mula nang itatag ang Ice Palace, ang Panginoon nito sa bawat henerasyon ay napunta sa larangan ng yelo na ito. Gayunpaman, dahil ito ay napakalawak at mapanganib, isang napakaliit na bahagi lamang ng larangan ng yelo ang na-explore sa ngayon. Hindi nagtagal, sinalakay ng hukbo ng Beast City ang Ice Palace. Ice Queen, kasama ang mga tao ng Ice Palace, sinubukang labanan. Ngunit nabigo sila. Sa huli, nagpasya siyang pangunahan ang lahat ng natitirang mga tao ng Ice Palace sa larangan ng yelo upang magtago. Ang yelo naman ay kinubkob ng hukbo ng Beast City. Marami rin ang mga masters ng Beast Race na humabol sa kanila sa loob ng Ice Field. Pinangunahan ni Ice Queen ang kanyang mga tao na nagtago sa larangan ng yelo. Dahil kinailangan nilang harapin ang lahat ng uri ng panganib sa larangan ng yelo at tanggalin ang mga Panginoon ng lahi ng hayop ng sabay. Maraming tao ang namatay. Sa huli, upang mapanatili ang pamana ng Ice Palace, sinubukan ng Ice Queen at ng iba pang senior leaders ang lahat ng kanilang makakaya na ipadala ang 5 Ice Ladies at 10,000 Ice Maiden palabas ng Ice Field. Sa hindi pagkakataon, nahuli silang lahat. Ang hindi nila naiilang ay nailigtas silang lahat ni Dustin.
Sa daan patungo sa larangan ng yelo. Inilatag ni Amy ang kasaysayan ng larangan ng yelo sa Dustin. Nang detalyado. Well, mukhang misteryosong lugar talaga ang ice field. Tumango si Dustin at bumantong hininga pagkatapos niyang malaman ang kasaysayan nito. Biglang-bigla, daan-daang milyong milya ang layo. Isang mundong puno ng yelo at nyebe ang lumitaw sa harap nila. Ito ay isang malawak at walang hangganang larangan ng yelo, na may lahat ng nasa ilalim ng nyebe, hanggang sa nakikita ng mata. Ang mga snowflake ay tahimik at mabilis na sumayaw mula sa langit. May iba't ibang porma sayo ng makapal na yelo sa lahat ng dako. Puti ang lahat, walang ibang kulay na makikita dahil walang makakaligtas sa matinding lamig. Walang kahit anong palatandaan ng lupa. Sa tiwangwang na mundong ito, ang tanging nakikita nila ay yelo o nyebe at wala ng iba pa. Isang bog zone ng malamig na hangin. Dala ng umaalulong na hangin at naglalaman ng mga pira-pirasong yelo at nyebe. Ang humihip sa kanilang mukha. Maging si Dustin ay hindi maiwasang manginig sa ginaw. Sobrang lamig. Bulalas niya sa kaloob-looban. Nabigla sa lamig na sumalubong sa kanya. Halos sumakit na agad ang mukha niya sa sobrang lamig. Iniisip ni Dustin na sa kanyang antas, hindi dapat magkaroon ng anumang yelo o nyebe sa isang mundo na maaaring magparamdam sa kanya ng lamig. Ngayon, bago pa man niya may hakbang ang kanyang mga paa sa parang yelo, siya ay bahagyang ngunit nagyelo at halos manginig na. Pinatunayan nito ang walang kapores at hindi kapani-pani walang kapangyarihan ng lamig sa larangan ng yelo. With the control of Dustin's mind, pinateleport niya dito ang 5 Ice Ladies, tulad ng para sa mga banal na Diyos ng Blue Ocean Universe Community. Iniwan niya sila sa kontinente na kanyang nilikha. Ito ay isang magandang desisyon dahil kahit si Dustin ay nakaramdam ng labis na hindi komportable mula sa matinding lamig. Ang mga banal na Diyos ay maaaring hindi makaligtas sa gayong hindi mapagpatawad na nagyayelong mga kondisyon. Mga ad ng pop future. Ang mga tao ng Blue Ocean Universe Community ay mas mahina kaysa sa kanya. Hindi niya akalain na kakayanin nila ang ganitong lamig. Mas ligtas para sa kanila na manatili sa bagong itinayong kontinente. Para naman sa 5 Ice Ladies. Ayon kay Amy, mayroon silang divine ice bodies. Kaya hindi big deal sa kanila ang lamig. Pumasok na tayo sa loob. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan ni Amy ang kanyang mga tao at naglakad papunta sa ice field sa pamamagitan ng hindi nakikitang daanan. Ang 5 Ice Ladies ay minsang pumasok sa ice field para sa pagsasanay at pagsasanay. Iyon ang dahilan kung bakit tila pamilyar sila dito sa kanilang antas. Oh wow! Ang lamig talaga! It's beyond words. Pagpasok sa ice field, hindi maiwasan ni Dustin na mamangha sa lahat. Sa kabaligtaran, ang 5 Ice Ladies ay hindi nagreklamo tungkol sa anumang bagay. Nasanay na ang kanilang mga katawan sa lamig. Dustin, okay ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Isis habang nakatingin kay Dustin gamit ang magagandang mata. Oo, okay lang ako. Kaya ko naman. Mahinahong sagot ni Dustin. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Medyo nanginginig siya dahil talagang napakalamig ng yelo. Ngunit hindi siya natatakot sa lamig. Pagmamayari ng Chaotic Heaven Body. Higit pa rito, nasanay siya sa mga pamamaraan ng paglilinang na naitala sa Introduction to Vital Energy Circulation. Bilang resulta, ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga banal na Diyos. Sa katunayan, ang Chaotic Heaven Body ay mas malakas pa kaysa sa Divine Ice Body. Sa isang iglap lang, ganap na nasanay si Dustin sa malamig na kapaligiran ng yelo. Ano? Parang naramdaman ko ang orihinal na magulong batas. Mga ad ng pop future. Lalong na-curious si Dustin habang bumubulong sa sarili. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba pero kakaibang pamilyar. Kahit papaano, ang nakapalibot na lugar na pinangungunahan ng matinding lamig, ay nagparamdam sa kanya ng aura ng orihinal na magulong batas. Ang lahat ay tila nanag ang malamig na panahon sa lugar na ito dahil may orihinal na magulong batas ang umiral dito. Napagtanto ni Dustin na ang ganitong uri ng orihinal na magulong batas ay tila nauugnay sa yelo at nyebe. Batay sa mga nakaraang karanasan,
Nagkaroon na ng tiyak na pag-unawa si Dustin sa orihinal na magulong batas. Ito ay naging napakadali para sa kanya na maramdaman ang pagkakaroon ng orihinal na magulong batas sa kanyang paligid. Nalaman na sa dagat ng Chaos, ang karamihan sa mga batas ay ang mga batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Bukod dito, karaniwang kaalaman na ang orihinal na magulong batas ay napakabihirang at mahirap makuha. Hindi pagmamalabas na sabihin na para sa mga ordinaryong banal na Diyos. Malamang na hindi sila makatagpo ng anumang orihinal na magulong batas sa kanilang buong buhay. Mayroon lamang isang uri ng orihinal na magulong batas dito. At ang dahilan kung bakit napakalamig ng yelo dito ay eksaktong dahil sa nasabing batas. Well, kung ganoon, ito dapat ang orihinal na magulong batas ng snow. Napaisip si Dustin habang sinusuri ang sitwasyon sa ice field. Nakita ni Amy na seryoso ang mukha ni Dustin. Naisip ni Amy na takot siya sa lamig. Lumapit siya sa kanya at sinabing, "Dustin, hindi mo talaga kailangang makisali sa digmaang ito sa pagitan ng Ice Palace at ng lahi ng hayop. Ang larangan ng yelo ay puno ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga panganib. Hindi mo kailangang makipagsapalaran para makasama pa kami." Dustin, however, merely responded with a smile. "What are you talking about? I am perfectly fine. And you don't need to comfort me like that. I was just seriously contemplating something. Here, let me help you. Let's keep sumulong." Sa oras na ito, ganap na siyang nakabagay sa malamig na kapaligiran na para bang dito na siya nakatira sa buong buhay niya. Higit pa rito, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagsimulang tuklasin at makuha ang orihinal na magulong batas sa larangan ng yelo na may kaugnayan sa yelo at nyebe. Pagkatapos, sa pangunguna ni Amy, ang grupo ay tahimik at walang putol na pumuslit sa kailaliman ng yelo. Sana ayos lang si Ice Queen at ang iba pa. Pag-asa at dasal ni Amy. Habang nasa daan, halatang balisa ang mga babaeng yelo. Lumipas ang isang araw. Ang grupo na binubuo ng 6 na tao ay nanatiling suspendido sa itaas ng walang hangganang larangan ng yelo. Bumagsak ang snow mula sa langit sa mga blizzard. Umikot sa kanilang paligid at nakasalansan sa nakamamatay na puting lupa sa ibaba.